Muli isang magandang araw po sa inyong lahat. Panig kayo ng Pinas, ng mundo naroroon. Binabati ko po kayong lahat. Isang mainit na katanghalian ngayon para sa araw na to. Sumatid pong muli ang pagpapala. Horrific ang mga nababasa nating mga title ng mga idolo nating mga vloggers. Katulad na lang halimbawa nito, pagsipsip ni SARS at China nagbibigay ng masamang ihemplo sa kabataang Pilipino. Yung pagsipsip dito ako medyo nayayanig at naguguluhan. Ano kayang pagsipsip to? Itong isa pa, tingnan yung mga title niya. Duterte niloko at binasto si Marcos nang hindi niya ipagtapat kay Marcos ang gentleman agreement niya sa China. Yan ang pag-uusapan natin at gusto kong talakayin muli para sa araw na ito. Sa abot ng ating muntipong pananaw. Sa hindi lang ito, katang tambay. At huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ito at i-like na rin. Okay. Dito nga tayo. Sabi nga niya Duterte niloko si Marcos at binastos dahil hindi niya pinagtapat ang tungkol sa gentleman agreement niya sa China. Alam ba ni Duterte nang magiging pangulo pagkatapos niya kung meron mang gentleman agreement na ginawa siya si Marcos ang alam niya magiging pangulo na papalit sa kanya. Kaya kailangan maghanda siya sa pagbaba niya sa pagkapangulo. Sabihin niya kung ano man yung mga bagay na pinasok niyang kasunduan. Dahil ito nga yung papalit na pangulo. Okay, natatawa sa mga ganito, di ba? Bakit kailangan sa pagsasabi nito sa mga titulo pa lang niya, parang obligasyon ni ng dating Pangulong Duterte na ipagtapat kaagad kay Marcos kung ano man yung gentleman agreement, kung mayroon nga. Nasabihin kaagad ng kay Marcos na para hindi lumabas na binabastos niya ito o niloloko. Pero itong taong ito, hindi naman ito totally pro Marcos, totoo lang. Dahil ang madalas tirahin nito, Duterte talaga at saka ang Marcos. Pero mukhang umiiba ang ihip ng hangin niya ngayon. Parang pakinggan niyo ito mga sinasabi niya. Huwag na natin pag-usapan yung pagbaba ng presyo ng bigas sa 20 pesos, smuggling, pagnanakaw sa Philippine Charity Sweepstakes Office, pagmamagic sa Philippine Charity Sweepstakes Office, kapalpakan ng Department of Tourism sa copy-paste advertisement, kapalpakan ng marami yung Chacha nila Romualdez at yung paggamit ng 27 billion para pera sana para sa mahirap nilagay sa pambayad sa Chacha signature ganon. Pero as far as the issue of drugs na hindi niya tinuloy yung policy ni Duterte relative to the EJK policy, suportado tayo kay President Bongbong Marcos. Yung inisa-isa niya, ito yung mga bagay na ibinabato niya dati sa administrasyong Marcos. Kaya nasabi ko kanina na ito talaga ang dating tinitira nito Duterte at Marcos. Pero ngayon nga, katulad ng sinabi niya, napakarami ng mga ibinabato niyang mga pambabatikos kay Marcos. Isa-isa na nga niya. At siya rin mismo nagsabi na talagang na kay Marcos na kanyang suporta ngayon dahil nga dito sa issue sa West Philippine Sea. At saka yung tungkol sa war on drugs na hindi sinunod o pinagpatuloy ni Marcos. Ang ibig kong sabihin, ang gusto ko ritong reaksyonan. Dahil nga itong taong ito nga ganito ang kanyang paninindigan o katatayuan. Nung pagkatapos niyang batikusin ang napakarami ang administrasyong Marcos, kaya't inisa-isa nga niya. Narinig niyo naman, kay Marcos na siya ngayon pa niya. At balik tayo sa kanyang sinasabi na niloko ni Duterte. At isang pangbabastos yung ginawa na yun dahil hindi nga pinagtapat yung tungkol sa gentleman agreement ng China at ng dating Pangulong Duterte.
Sa tingin ko, ito lang gumagawa lang ito ng ng isang panibagong mainit na pag-uusapan. Dahil katulad ng sinabi ko kanina, hindi naman obligasyon ni Duterte. Na kung bababa na siya, ipaliwanag niyang lahat isa-isa kay Marcos, yung kung papalit sa kanya. May mga ganitong usapin, kaya dapat ay humanda ka na kung ano man yung magiging problema dahil may ganito ka na pinag-usapan ng China. Parang ganun ang gusto niyang mangyari dito. Kaya siya naglalagay ng mga ganitong sobrang mapanghamon ng mga titulo. Dahil ganun ang gusto niyang palabasin. Ang vlogger na ito. Amunin yung mga manonood niya na ganito si Duterte. At sa usaping ito paangatin si Marcos na kanyang pinapanigan na sa panahong ito. Pinapanigan na niya. Na dati naman yung pinakalaban. At si Duterte tuluyang lalusin. Ang bagay na dating pulisiya nito. Siya na rin ang nagsabi na ang pulisiya ni Duterte noon Rasa China ang pulisiya ni Duterte. Ngayon siya rin ang may sabi na si Marcos kakaiba nga dahil pro-US ito, pro-Australia, pro-Canada, South Korea, Japan. Ito ang pulisiya ni Marcos. Sa sinabi niyang ito, wala siya dapat ditong i-challenge pa. Nasabihin mo na kailangang ipagtapat ni Duterte kay Marcos yung meron man na secret agreement, yung tinatawag na gentleman's agreement, kung mayroon nga. Hindi niya dapat sina-challenge pa ng ganito. Kasi siya may sabi, pulisiya ni Duterte bilang Pangulo. At ngayon, may pulisiyang bago si Marcos at ito naman yung kay Marcos. Bakit kailangan pa niyang habulin yung lumipas na administrasyon? Kung ganun ang naging pulisiya ni Duterte at naging paninindigan ito sa usapin dyan sa West Philippines. Hindi na ito dapat pinipicture. Sa panahong ito, ano pa naman ang kapangyarihan pa nung agreement na yun? Kung mayroon nga. Siya na, bakit nasusunod ba yung agreement na yun? Kaguluhan dyan sa West Philippines, yun ba talagang kailangang sirain natin? Yun ba talagang pakinggan natin ang mga Navy, ng mga forces, ng mga Coast Guard? Yung secret agreement na yun? O yung pulisiyang bago ni Marcos na sinasabi niya ngayon? I think ko hindi naman yun ang problema. Yung gentleman's agreement na yun. Pagkasa naging problema dito, yung paglikha nila ng apoy para magmistula na naman kumalat na usok. Saan mang panig ng Pilipinas o ng mundo ang issue ito na isang katraidor ng Duterte ang agreement niya. Kaya nagiging isang malaking hadlang kay Marcos ngayon sa pagsusulong naman ito ng pulisiyang gusto nito. Sa akin naman simple lang naman ito Kung meron man tayong nakikitang ganyan sa West Philippines, ito yung bunga ng pulisiya ni Marcos. Hindi ito pulisiya ni Duterte. Yun lang yan, ganun lang yung pinaka-logic mo. Huwag tayong magsisi ng iba, huwag tayong magbangon ng mga kung ano-anong issue, huwag tayong maghaka-haka ng kung ano pa man na mga magpapalito pa sa mga nakikinig sa atin, sa ating mga kababayan. Kung titingnan natin ang ganun lamang kadali ito, kung may nakikita naman tayong ganyan sa East Philippines na ngayon imainin at nagtatalo-talo na natin lahat ng mga Pilipino. Naglalabas ng kanilang mga side, mga pangangatwira na uukol dyan. Ang lahat ng ito ay bunga ng pulisiya ni Marcos na gusto niyang ipatupad. Na sinasabi din nga ng vlogger na ito na noon may pulisiya din si Duterte na Russia-China policy. So, ngayon naman si Marcos, isa rin naman sabi na iba rin ang pulisiya ni Marcos. Sa akin, wala na dapat ditong questioning. Wala na dapat dito pang sabihin mo i-challenge si Marcos o si Duterte na nagmumukhang pambabastos o panluloko yung ginagawa ni Duterte sa gentleman's agreement kung mayroon nangyaring ganito. Ang hirap kaya sa tingin ko, talagang yung dating dapat ay papalinaw, ay lalong nagulo dahil sa ganitong mga pananaw ng mga tao kagaya nito. Ito pa naman alam ko mahusay na tao rin ito. Kaya ako nga to pinapansin yung bawat sinasabi niya at malamang kayo sa hindi nga talagang
makaka-impluwensya siya dun sa mga taong alam naman natin yung kaisipan talagang hindi rin naman kasing taas ng kanyang naaabot. Ito ang gusto kong bagay na reaksyon. At hindi naman tayo kasing husay, kaya nga iniidolo rin natin yung ganitong mga tao. Pero at the same time, hindi naman natin kinukonsinti kung sa tingin naman natin masyado na itong nagiging palalo sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Yun ang pinupunto ko po rito sa pag-reaction natin ito. At ito po, yung isang nakakapangilabot at horrific na mga titulo pa niya. O ito, sabi nga niya, pagsipsip ni SARS sa China, nagbibigay ng masamang ihimplo kabataang Pilipino. Kaya dapat daw ay mag-resign na sa DepEd. Yung pala yung pinakadulo nun. Kaya abot-abot yung kanyang pagdurog at pagpuna na nagsisipsip ito sa China. Talagang kahanga. Ang taong ito PR strategic ito at talagang may kahusayan na. Kaya nga simple, na-idol ko nga rin ito. Pero kahit kailan, hindi ko pwedeng konsintin kahit ko pa iniidolo siya sa mga ganitong bagay. Anong klaseng pagsipsip? Yung pagiging tahimik niya, pagiging no comment. Katulad ng mga nakaraan pa at katulad na rin ng mga sinasabi nga ng iba hindi niya trabaho, hindi siya rito obligado. At kaya nga sabi rin ng mga kritiko niya pag sa kaso ni Kibuloy, nakikialam siya sa mga issue na dapat hindi naman siya nakikialam. Pero pag sa SPLPC, tahimik siya. Katulad ng Pangulo, kung may prerogative ang Pangulo, meron din siya. Kung ayaw yung makialam sa isang bagay, nasa kanya yun. Lalo't hindi naman talaga siya para doon sa usapin yun. Bakit natin siya pipilitin kung doon siya, kung sa usapin yung gusto niyang magbigay ng opinion at doon sa isa naman iayaw niya. Nasa kanya yun. Ganun lamang yun. Huwag nating pagpilitan yung bagay na para magmukhang isang problema. Pagpipilitan natin sa kanya. At ngayon, another point, kung talagang hinahanapan natin siya ng pakikialam o ng mga pagkilos o ng mga paggawa, kung sa tikit siya walang gagawin o hindi siya rito magkukomento, doon nararapat, hinamon mo na mag-resign na siya. Hindi sasabihin mo nagsipsip sa China at hindi ito magandang ihemplo sa kabataan, mag-resign na siya. Hindi ito patas na bagay, hindi ito makatwiran.